Isang ospital sa Zamboanga, Sibugay ang inireklamo ngayon ng ilang pasyente dahil sa umano'y kaso ng hospital detention. Ayon sa mga nagrereklamo, hindi umano sila pinapayagang makalabas ng ospital hanggat hindi pa nila nababayaran ng buo ang kanilang hospital bill. Mas mabigat pa rito, sinasabi ng ilan na iniiwan umano ang swero sa kanilang mga kamay upang hindi sila makatakas. Bayan, sa gitna ng kahirapan ng maraming Pilipino, ang ospital sana ang lugar ng pag-aaruga, hindi ng panggigipit sa mga pasyente. Nagtungo po tayo sa Ipil Doctors Hospital matapos makarating sa ating tanggapan ang reklamo ng ilang pasyente at kanilang mga kaanak laban sa isang pribadong ospital sa lalawigan. Dito tumambad sa atin ang isang semi-private room kung saan naroon ang mga pasyenteng di pa bayad. Anila kahit sila ay magaling na at maaari nang lumabas, pinanatili raw muna sila doon hanggat wala pa ang guarantee letter o pambayad. Yung bill namin, na-shock lang ako kasi ang laki. Expectation namin po, 120 plus lang po. Kano po inabot? 230 plus po. Discharge na kami Sunday pero natanggal po yung dextrose ko. Miyerkules na po. Pagkatapos na ng process ng bill. May nag-process din po na naka-dextrose pa po. Nakita po ng asawa ko po, nag-process siya ng papel niya. Dala-dala niya po yung dextrose niya. Ilan ka dapat pwede nang lumabas? Ngayon dapat Lunis. Ngayon pwede ka na dapat lumabas, kaya lang Ang papers ng ba kulang. wala pa kayong pambayad. Wala pa. Kami lahat dito, pinanood doon. Lahat ngayon kami lalabas. Wala kami pera, sir. Ano kami unang mga pilngil. Pag walang pera, maghihingi kami mga... Pwede ka nang lumabas pero wala kang pambayad. Lalagyan ka ng swero. Nakakabit pa rin yung swero. Yung swero, hindi nila tinatanggal hanggat hindi makabayad. Habang nandito. Ang tinatawag na hospital detention ay matagal nang ipinagbabawal sa bansa. Sa ilalim ng Republic Act No. 9439 o ang batas na nagbabawal sa pagdetine ng mga pasyente dahil lamang sa hindi pagbabayad ng hospital bills. Malinaw na may karapatan ng mga pasyente na makalabas ng ospital kahit hindi pa nila kayang bayaran ng buo ang kanilang gastusin. Sa halip, maaring mag-iwan ng promissory note o iba pang kasunduan ng pasyente habang inaayos ang kanilang obligasyon. Kaya naman, kung mapapatunayang nangyari nga ang ganitong gawain, isa itong seryosong paglabag sa karapatan ng mga pasyente. Samantala, kinuha rin natin ang panig ng pamunuan ng Ipil Doctors Hospital. Nagpaliwanag sila at nagsabing kung may kailangan silang baguhin sa kanilang mga pamantayan, bukas silang makipag-ugnayan. Ang hospital is catering zero billing for all patients staying in a semi-private and ward. Wala rin silang babayaran ang semi-private. At saka ward, ang payment dyan ng doktor, minsan naiiba. Pero ang pasyente walang babayaran. Ang nakuha niya na tulong, for example, is only 70,000. Mayroong balance na 50,000. Ang 50,000, hindi na yan binabayaran ng pasyente. Binibigyan na yan ng clearance. Uwi na sila. So, ganyan ang dito sa amin. Out of 100 patient, mabuti lang, mayroong 7 o 6 ang bumabalik. I'm going to ask you, if you are a hospital owner, baliktarin natin, ano ba ang mas magandang gawin natin? Kaya nagtungo tayo sa Health Facilities and Services Regulatory Bureau ng Department of Health. Dito nakumpirma natin na may mga paglabag sa anti-hospital detention law. Kasalukuyan na rin inaaksyonan ang kagawaran na magkaroon ng formal complaints ang mga dumulog sa ating programa.
Naiugnay na rin ng programa sa DOH Region 9 ang issue at kasalukuyan na itong inaaksyonan. Yung hospital fee niya, iba-iba. Usually generic yan. Every area may fee, which is unusual. Safety-wise, it's not kasi once nakalodge yun doon, maraming possibility na mangyari. Usually, it should not be done. We would like to remind all the hospitals, whether private or government, to have the continued quality improvement, and we always consider the patient safety at all times. Bayan, sa usapan ng kalusugan, di dapat kita ang unahin, kundi ang kapakanan ng mga kababayan nating pasyente. Ilang buwan mula nang tayo ay mahalal sa Senado, isinusulong na natin ang panukala na dagdagan ng parusa sa mga ospital na mistulang nagkukulong ng mga pasyenteng di makabayad. Tayo rin po ay isa sa mga nagsusulong na palakasin pa ang anti-hospital detention law. Lagyan pa ito ng ngipin para wala nang mabiktima ang kababayan natin. Bilang chairman po ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, hindi na natin papayagan ng anumang uri ng pang-abuso laban sa mga may sakit at nangangailangan ng tulong. Patuloy rin po ang ating panawagan sa pagbibigay ng mas malaking pondo para sa mga programang pangkalusugan upang matamasa ng ating mga kababayan ang totoong universal healthcare sa bansa. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inapi.